George, kasal kayo? Kasal po. Kailan kayo kinasal? Nung December 3 po, 2008. Ang bilis mo kasagot, oh. So, alam na alam. December 3, 2008. So, 17 years na kayo ngayong, 17 years po. At may anak kayo, ilan? Isa po, babae. Isa, babae. At ilang taon na itong batang to? 7 years old na po. 7 years old. Sa 17 years ninyo, ilang beses ka nang nagpatawad? Bali, attorney, itong mga foreigner na to, mag-isang taon ko lang po siyang, Isang taon? Mag-isang taon ko siya na pansin na kakaiba yung, niya, kinikilos niya. Okay. Na may nagbago sa kanya. Yung treat niya sa akin, tsaka yung cellphone niya nung unang-una, parang ayaw niyang, Hindi iniiwanan. Opo. Hindi pwedeng nakalapag lang dyan. Kaya palaging hawak. Opo. Pagka ganyan, diretsong ganyan. Minsan pag natutulog siya, doon sa ilalim ng unan niya, hindi naman niya ginagawa dati. Aba, nagkaroon ba ng pagbabago rin sa kanyang, bukod dun sa yung sa nakita mo, yung nanlamig ba siya sa'yo? Naramdaman mo ba na parang medyo lumayo ang loob niya sa'yo? Nung una di naman po, bali ginagawa pa rin naman po anong ginagawa ng mag-asawa. Siguro para di sa mahalata. Pero dun sa cellphone lang po dahil na curious lang po. Kaya tingnan ko yung nakita ko yung sa cellphone niya na yun nga po may mga chat conversation sila ng dalawa ng Indiano. Meron ng I love you-han. Kaya sabi ko may relasyon na to. Pero hindi lang isa. Nung una, attorney, isa lang. Kalaunan, nagkaroon siya ng isang cellphone doon. Naging 3 na. Kasi nung natigil yan, yung nakahuli ko yan, nung February, katapusan ng February, bandang July, may nakita ko yung cellphone na bago. Hindi niya pinakita sa akin kasi doon pala niya nilagay yung 3 yung kachat niya. Dalawa sa Messenger, isa yan sa WhatsApp. So, ibig sabihin sa Messenger, may iba-ibang account siya o isang account lang? May ibang account po siya kasi yung original niyang account, nakikita ko na kasi mula nung nahuli siya nung February, di na siya nagchat-chat, wala na raw. Wala na, sorry, okay na, di ko na gagawin. Kaya kampante naman ko na okay na. Yung pala, meron siyang ginagamit ng isang cellphone. Doon nakalagay yung, yung dalawang foreigner na, dalawang Bangladesh, saka isang yung Indiano na, yung nakapunta na rito. Kinumpronta mo ba siya tungkol dito? Nag-uusap ba kayo? Opo, attorney, kinumpronta ko po siya, sabi niya, online dating lang yan. Wag kang wag kang, parang natcha-challenge lang ako. So, ang ibig mong sabihin ay hindi sila nagkikita, sabi niya. Opo, noong una. Pero nung kinalaunang nakita ko sa cellphone na meron siyang picture sa hotel, wala na siyang nagagawa. Inamin niya sa akin na naka one night stand niya yung yung Indiano. Okay. One night stand lang daw po dito sa may, di pwede pangalan yung hotel po? Hindi. Okay po. Oo. So, basta may one night stand siya. Opo. Kailan nagsasama pa kayo ni Sel? Magsasama po kami. Sel, magandang hapon sa'yo. Apo. Sel, ano ang masasabi mo sa mga paratang ng asawa mong si George tungkol dito sa pag-chat mo daw sa mga iba't ibang foreigner? Masabi ko lang na talagang mahal na mahal niya ako. Oh. Kasi ginawa ko lang naman yan kasi parang naano ko lang siya. Na-curious lang po talaga ako, pero wala naman po talagang physical na Gusto ko lang kasi talagang patunayan nun Kasi alam ko naman, maramdaman din naman niya yun kung may gumamit sa akin o Wala naman So, may picture ka na sa hotel, inamin mo na naka one night stand mo lang siya. Kasi may picture ka nga na sa hotel na naligo ka. Hindi yun. Sinabi niya lang kasi sa akin mag-send ako. Mag-edit ako ng picture na nakatulad ng ganun. Babawiin mo naman ngayon. Kasi yun ang hangad niya Gusto babawiin niya mo naman lang ngayon. Sinamin mo na yan na naka one night stand mo siya pinipilit mo. Wala nga akong hindi ako talaga nag-ganon. Sel, Hindi ko pwedeng sarili ko. Bakit mo ginagawa ito, Sel? Bakit mo ginagawa? Pinagkakakitaan mo ba ito? Binabayaran ka ba ng mga lalaking ito? Hindi. Binuhin nila ako. Talagang sinubukan din nila ako. Kung ako. Pinangakuan din ng siyempre magbibigay sila. Ganon. At nagbibigay? Wala naman po Meron dito si Rudro. Ang sabi ni Rudro, your internet finish, maybe? Sabi mo no. And then nag-send po kayo dito ng isang picture na nakataas ang inyong t-shirt at kita po yung inyong dibdib. At underwear. And then after that, isang sabi nyo po is I want to Oo nga, nag-send ako.
Pero nandyan siya sa harap ko. Dahil nagpanggap po ako na Nandyan yan. okay na ginagawa mo dahil Nandyan titrip siya. lang. Gusto niya kasi makita kung ano yung kung Pero paano nag-i-enjoy na po siya ng ginawa Accurate din kaya siya. umalis po ako sa harap niya dahil sabi niya kasi tatawag lang daw po mag-hi lang. Pero ang sabi ng narinig ko sa kanya, show me your nipple. Kaya ang ginawa ko, umalis ako. Sabi niya kasi mag-hi lang siya, kumusta nila, tingnan mo ang gagawin nito. Sandali lang. So, alam mo? At na-witness mo? Nung huli po, attorney, kasi sabi niya, pinag-trip-trip ko lang po ito, online dating lang po ito, tingnan mo ginagawa, papatunayan ko siya na walang ginagawa, ito lang. Pero nung narinig ko sa kachat niya na foreigner, Tapos gusto show niya, me your gusto niya lang nipple. makita yung ano nung lalaki. Ay, naku. Lulusot. Wag mong, walang asawa na ganyan. Wag kang magdadrama na para lusutan mo yung tama ano mo. na, tama na. Oh. Ganyan ka yan. magano sa akin, O, magdi-deny. diba? Nakakaya. Ganyan ka magdi-deny. Ngayon, sige, tingnan mo hiya mo ngayon. Kasi Tingnan sabi mo mo, yan. malaki ba yan o Tingnan mo maliit? yan ngayon. Sabi mo, Ikaw yung nag-ano niya dahil talagang ano ka sa kanya. Nahumaling ka na, nagkaroon ka ng addiction sa kanya. Pero sabi mo, 2 years na kayo niyan. Ginagawa mo yung pagkawala ko sa bahay. Bumabay pa ako ng Grab. Madaling araw, tanghali, gabi. Tumatawag siya. Hindi, no? Anong nakukuha mo dito, Sel? Natutuwa ka ba na nagiging, ano ba? Siguro ma'am kasi sabi ko, ay ganito pala yun. Kaya pala, sabi ko, tignan ko nga kung anong mga ginagawa nila. Yun lang naman yun, ma'am. Wala na akong ibang inaano eh. Nagkaroon siyang addiction Hanggang po. dun lang yun. Nagkaroon po siyang addiction kasi nahuli ko po siya na nag-i-enjoy po siya ng katawagan niya. Kaya umalis po ako noon, pinabayaan ko siya. Pero alam niya. Alam niya, kaya nga siya umalis eh. Okay. Pati hinayaan niya ako. Diba? Ganun lang yun eh. Kasi ayaw mo Isa na nga doon sabi palang mo anong pinigilan ginagawa niya mo. ako. Sabi mo, panay ano lang kayo, yung ganyan-ganyan lang, I love youhan. Tapos pero may nakita ko sa cellphone mo na may bastos kang larawan, kaya di ko niwala na walang nangyari. Ngayon, bandang huli, inamin mo na may video call 6 kayo. Bandang huli, nung nakita ko na Nagsisex. nag-video call 6 po sila. Kasi may nakita kasi sa cellphone niya, attorney, na nagsisend siya Video ng call. ng Video call. Ilang minutes bastos na ito? larawan yung lalaki. Pati siya, nagsisend din po siya. 7 minutes and 15 seconds. Dito po sa history ng usapan is, Oh. can I see you now? So, gusto po nilang makita ang isa't isa via Oh, video ganyan daw call. po yung ginagawa And then, sa may akin. sinabi po dito si Ma'am Cecilia ng suck my And sabi po nung kanyang kausap ay yes. O, yan daw So, po ginagawa nila po. Kaya nagkaroon siya addiction po. Iba na po siya eh. Parang di na siya normal. Dati di siya ganyan eh. Sa palagay mo ba, Sel, kung okay lang sa'yo ha, na mag-undergo ka rin ng counseling dahil sa ito, yung... Wala. Yan ma'am kasi, tapos na yan eh. Hindi naman ko kailangan ng normal 2 ako. years? Hindi ako baliw. Oh, Ano baliw? Doktora Camille, magandang hapon po. Ang reklamo po ng lalaki o ng husband is that na-addict daw ang kanyang asawa sa pakikipag-chat online Video call 6. and nagvi-video call sex. Yun ba ang tawag? Unang-una, no, pag yung sinabi mo na may partner ka o may asawa ka, tapos ganyan ang ginagawa mo na nakikipag-usap ka sa iba, tapos umaabot sa kung ano man yung hahantungan ng ganong klase na kahit na chat online yan, it can be considered micro-cheating. Dahil kasi maaaring sabihin mo, when you talk of micro-cheating, oo, hindi mo siya nahahawakan, hindi mo siya, kumbaga sana may physical contact, wala yung ganon. Pero meron kang ginagawa na talagang kung kayo ay mag-partner o mag-asawa, labag din naman yun na nagagawa mo yung mga bagay na yan. So, kung nangyayari yan, attorney, di syempre pwede mo consider na infidel yan or yung talagang nagkakaroon ng pagkakataon na hindi na talaga sila hindi ito tungkol sa baka kasi ang sinasabi ni Sel, pagkabaliw dito, hindi rin naman ito natin makakonsider na addiction kasi meron kang ginagawang mali para kang gumagawa ka na talagang nangangaliwa ka, parang ganun, pero micro-cheating ang tawag doon kasi wala nga physical contact. Okay, so ibig sabihin, Dr. Camille, even if it's on cyber, anong tawag nito? In the cyber world, it is cheating. Yes, Panlilin lang, pangloloko, ganon. Nanloloko na, oo. Kaya Okay. nga, hindi na natin pag-usapan kung addiction nito or whatever. Ang siguro importante dito, Attorney Ina, kung talagang gusto pa nilang magkasundo, then
ang pinapayo natin, magkaroon ng counseling for the couple para sa ganon, kung gusto pa nila magkaayos sila. Pero kung hindi man din sila magkaayos at gusto nila na parang wala na, as in tapusin yung relationship nito dahil kasi parehas silang hindi nagkakaunawaan, siguro dapat din mapag-usapan ito nang sa ganon, kung maghihiwalay man sila or kung hindi na magkakaayos, hindi naman sila mag-aabot na talagang magkakaroon ng anxiety or depression ng bawat isa sa kanila. At higit sa lahat, siguraduhin na yung anak nila ay labas sa trauma. I mean, na hindi magiging collateral damage. Ayun, definite yun. Kaya talagang kinakailangan mapayuhan sila na dapat matuto kayo ng co-parenting. Kahit na magkahiwalay man kayo, parehas kayo na responsable pa rin na magulang sa inyong mga anak. Second, kung talagang gusto nyo magkasundo, huwag nyo sasabihin na kaya kayo magkakasundo dahil lang sa anak nyo. Does it matter kung alam nung lalaki or pinapakita? Kasi merong allegation dito, ang sabi ni Sel is, alam din naman daw ni George ito. At as a matter of fact, nag-observe pa si George dun sa isa sa mga conversations. Ang punto dito, siguro dapat maunawaan mo bakit umabot sa punto na yung asawa mo ay ginagawa yung ganitong mga gawain na nakikipag-usap sa iba, imbis na sa iyo. Kasi talagang baka parehas, hindi natin sinasabi, pag mayroong away na ganyan, parehas may pagkukulang eh. So talagang kailangan makita mo yung pagkukulang mo, kailangan makita rin niya yung pagkukulang niya. Para sa ganun, magkakaayos kayo kung gusto niyo pang maayos kung gusto pa yan. na magkaayos. At higit sa lahat siguro dito na ma-open o mabuksan yung communication lines. Kasi kung hindi nag-uusap, wala talagang patutunguhan yung paghahanap ng solusyon sa kung ano man ang nagiging pagkukulang sa relasyon. Gaano katagal ba kayong magkakilala, George, ni Sel, bago kayo nag-asawa? 2008 kayo nag-asawa di ba? Bali 5 years pa po kami bago kinasal. 3 years pa po bago sa'yo kinasal. 5. Sabi ni Sel, 3 years lang, Sel? Alam ko 5 years bago kasi yun Okay. 3, mga ganun. Dr. Camille, is there some kind of trauma involved here? Hindi ko kasi, hindi natin kasi pare-parehas alam, Attorney Ina, kung ito talaga nagkaroon ng physical contact doon sa sinasabing pagluloko. Pero kasi siguro ang nangyari dito, hindi rin na-acknowledge ni George kung ano talaga ang nararamdaman ni Sel. Kasi kung na-acknowledge niya na talagang she was so hurt, it was a painful thing, na-traumatize siya, siguro magiging maayos yung kanilang pag-uusap. And from that time on, hindi aabot sa punto na gagawa ng ganito si Sel. Dahil kasi meron din pagkakataon na kumisan, sometimes the wife becomes so lonely na parang she gets bored of what yung, parang, alam mo yun, hindi na siya baka mamaya pag kinakausap siya ni George, isa o dalawang sentence lang. Yan. So talagang umaabot sa punto na hindi na kayo nag-uusap, wala na rin yung intimacy, puro yung ang pinag-uusapan nyo, yung kamalian ng bawat isa. So Lagi naman definitely, papakumbaba po. there's something wrong. Yun. Payo lang sa mga kasong krimen kasi, napakahirap o napakabigat ng hinahanap ng prosekusyon para magsampa ng kaso. Di ba sabi ko sa'yo, itigil mo na habang hindi pa huli, di ba? Pwede mo tinigil Tinigil ko naman ikaw lang Di mo namin tinigil sinimulan mo di tatapusin ko. Utak ko, wala akong pakialam sa'yo. Kasiyahan mo yan, ako hindi ko kaligayahan yan, anak ko lang sa akin. Wala na bang puwang sa relasyon ninyo para bigyan nyo muna ng pagkakataon na mag-usap kayo at tingnan natin Siguro nag-usap, ma'am. Hindi pa kasi kami okay parehas talaga Pakasan lang umabot Chairwoman, Kapitana Telma Sambrona. Yes, ma'am. Ano po kaya ang maganda nating maipapayo dito sa mag-asawa na mukhang may hindi pagkakaintindihan at mukhang malalim po ang hinanakit nila sa isa't isa? Pwede po ba na kayo bilang kapitana at ina ng barangay ay mamagitan at siguro po mapaupo sila at mag-usap? Kung po pwede po sana, magsadya na lang po sila dito sa barangay para mas maunawaan po namin. Kausapin namin po dito po sa amin sa barangay magharap-harap para malaman po namin. Huwag po kayo mag-alala kasi mamamagitan din naman si Kapitana at nandoon rin ang wanted sa radyo. Ngayon, kung talagang hindi magkaroon ng linaw, no? Then we pick it up from there. Tama ba rin yun? Yes po. And attorney, siguro maganda nga rin po, since nandiyan naman po si Dr. Camille,
ipa-counseling na rin natin. Kasi baka naman, dito sa mga sessions, is magkaroon pa ng chance na maging okay yung trauma na na-feel ng isa't isa, is ma-resolve, mag-heal, sabay silang maging okay. Ako, ang gusto ko talaga sana na mabigyang linaw is yung bata. You have a 7, meron kayong anak. So, yan ang pinaka-primary natin Wala na pong concern. tiwala na po sa kanya na ano ko yung anak ko sa kanya na ganyang gawain po niya. Nainamin niya po sa akin 2 taon. Ayusin natin yan, i-schedule natin yan, and sasamahan po kayo ng reporter po ni Idol Senator Raffy Maraming salamat po. Tulfo. Okay.